For today's video, gagawa tayo ng mini sampayan. Ito yung gagawin nating sampayan. Kung mapapansin nyo, mayroon siyang pinaka mark para sa ating cutting. Sa pagkakat ko nga ng mga 90 degree na tulad nito, ito yung paanong pinakasampayan niya ay diretso ko na nga siya, hindi ko na nga siya pinuputol ng 45, tsaka ko siya ng 90 degree. Hindi na nga ganon na nagiging proseso ko dito. Ganitong process na ginagawa ko rito. Papasin nyo, yan. Tsaka ko siya i-bend. Yan. Mas mabilis kasi yung ganitong process niya para sa akin. Pero sa mga kanya-kanya naman tayo ng pagkakat na yung iba kasi kinakat niya ng 45 tsaka niya wini-welding pa. Ako mas mabilis para sa akin yung ganito. Mas mai-align ko siya na maayos. At dito nga wala ako ditong table na gagamitin. Ang gagawin ko lang dito ay yung pinaka lumang tiles. Papansin nyo rito kung paano ko siya i-weld ng maayos sa pamamagitan lang ng ating lumang tiles. At ito na yung pinakasampayan niya. Maliit lang naman to. Pinagawa lang sa atin to ng ating kapatid. Ang sukat nga lang ito almost 1 meter lang. Itong pinagputulan natin magagamit pa natin mamaya. Kaya tinabi ko siya. At importante yung itabi at napakadelikado nun. Pag naapakan nyo, sugat yung inyong mga paron. Ito na nga yung ating lumang tiles. Kung papasin nyo, dyan ko siya i-squala. Tsaka dyan ko siya i-weld. Kahit wala ako dito table or wala akong rito, magandang place, tingnan nyo naman, magiging maganda rin naman yung ating kalalabasan ng ating gagawin dito ng pag-welding. Yung kasing tiles kasi na yan, square na yan. Yan ginamit ko almost siya na yung pinaka-eskwala niya. Ayan, kung papasin nyo nga yan, eskwalado siya. Ayan. Hindi na tayo mahirapan sa pag-i-eskwala niyan. Ayan, papasin, eskwalado siya. Kahit magkabila siya, eskwalado siya. Ayan, papasin nyo guys, eskwalado agad siya. Kaya kahit wala tayong table, okay lang yan. At ito nga yung pinagputulan natin na sinasabi ko na magagamit natin yan. Ayan lagay ko siya sa pinakasulok niya. Magsisilbi nga ito na pinaka-brace niya rin to. At the same time talagang mas maganda siyang tingnan. Kumbaga mas matatag siyang tingnan. Yan. Ito yung pinakapaan niya. Kapansin niya kung paano ko siya na 90 degree na i-weld. Yan. Malaki yung gap, gumagamit nga lang ako dito ng alambre bilang pampilir pagka medyo malalaki yung gaps ng aking wini-welding. Ayan, ito na yung ating 90 degree. Tingnan nyo naman guys kung gaano siya ka-accurate. Ayan, 90 degree talaga siya, perfect 90 degree. Kahit wala tayong mga gamit dito na mga kung ano-ano man. Sa tiles lang natin siya wineld. Talaga naman maganda naman yung ating pagkaka 90 degree dito. Nung nag-uumpisa din kasi ako, ang ginagawa ko sa pagganitong 90 degree o pag-welding, pino-45 ko muna siya. Tapos iniikot-ikot ko na lang. Hindi ko pa alam yung ganitong technique sa pag-welding. Kaya ganun ginagawa ko. Nilalagay ko siya sa table. At the same time, para hindi siya gumalaw, kinaklam ko siya ng F-clamp para wag siyang gumalaw pag wineld ko. Kaya napakatagal ng proseso nun. Unlike sa mga ganitong proseso, napakabilis. Yan, papasin nyo, napakaganda na pagka 90 degree niya. Ayan flat na flat talaga siya. Kahit naka full weld na siya, flat na flat pa rin siya. Ayan, papasin nyo, naka full weld dyan. Pero 90 degree pa rin yung kinalabasan ng ating ginawa rito. Kahit hindi na natin siya inipit-ipit ng F-clamp o mayroon tayong magandang table, hindi naging hadlang sa atin para makagawa tayo ng magandang 90 degree. Ito yung ating brace. Kaya ang papasin, sabi ko, magagamit pa natin yung pinagtabasan natin kanina. Kaya tinabi ko siya. Ayan. Maganda nga siyang tignan. At the same time, brace siya. Kaya mas matibay siya. Simpleng sampayan lang naman itong gagawin ko na to. Tapos dito kinuha ko yung center ng ating dalawang paa ng puting.
Yan. At dito nga nalobat yung aking cellphone kaya hindi ko nakuhanan ng pagtayo ng ating sampayan. Pero okay lang naman yan. Basic na lang naman na ito yung paglalagay ng mga brace. At ito nga, kung mapapansin nyo nga ron, niskwala ko pa nga siya. Kaso nabitin, gawa nga ng ating nasira yung although nawalan ng battery yung ating cellphone. Kaya okay lang naman yan. Ito lang naman yung mga sumunod nangyari doon. Ito yung pinaka-brace niya na nilagay ko sa kanya. Yan, 3/4 yan. 3/4 by 3/4 yan nilagay ko dyan. Tapos yung pinaka-paa niya is 1 by 1. Yan, kung mapapansin nyo yan, no? Ayan, namasilyahan ko na rin yan. Yan, tapos naka-primer white na nga rin yan. Yan, ito yung ating mini sampayan, nagnawa. Yan. Simple lang naman yan. Yan. Dahil ang kulay kasi na to is yellow or gold ang ginawa kong kulay dito. Ito yung gold kulay niya. Kaya guys, kung mahilig ka sa mga ganitong content, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang ilalabas na mga video tulad ng ganito. Yan, kulay gold siya. Ginawa ko nga lang to ng mga 3 times o 3 coats para maging maganda. Ito na nga yung ating outcome ng ating ginawang sa mini sampayan. Ayan. Ayan. Thanks for watching guys.